Ang mundo po natin ngayon ay punong-puno ng kaguluhan, takot, pag-aalala, at kawalan ng katiyakan. Maraming naghahanap ng kapayapaan sa salapi, relasyon, tagumpay, recreation, at iba pa. Ngunit kahit mayroon na ang lahat ng ito, marami pa rin ang naguguluhan, nalilito, at hindi mapalagay. Tila napakailap ng magkaroon ng tunay na kapayapaan. Bakit? Kasi ang tunay po na kapayapaan ay hindi maibibigay ng mundo dahil ito po'y nakadepende lamang sa external circumstances o situations. Noon pong gabi, bago hulihin at ipako sa cross si Jesus, kinausap niya ang kanyang mga alagad. Alam niya na haharap po sila sa matinding takot para sa kanilang buhay, labis na kalungkutan at pagkalito. Ngunit sa halip na iwan niya sila sa pangamba, binigyan niya sila ng pangako, ang kanyang kapayapaan. Hindi po ito ordinaryong kapayapaan. Ito po ay kapayapaan na nanatili kahit may malakas na bagyo, matinding pagsubok at mahihirap na panahon. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay The Peace That Christ Gives. Sa John chapter 14 verse 27, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." So point number one, Christ's peace is a gift. John 14:27a, "Peace I leave with you. My peace I give you." Ang kapayapaan pong ibinibigay ni Kristo sapagkat sinabi niyang my peace ay internal at supernatural. Hindi po ito nakadepende sa ating circumstances or situations, kundi sa relasyon po natin sa Diyos. Ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus ay walang bayad. Ito po'y libre, hindi kailangang paghirapan. Ang kapayapaan pong ito ay libreng ibinibigay para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Maraming tao ang gumagawa ng sarili nilang kapayapaan, ngunit ang tunay po na kapayapaan ay kay Jesus lamang matatagpuan. Mahimbing po na natutulog ang isang bata kahit may bagyo at malalakas ang kulog at matatalim ang kidlat. Dahil alam niyang kasama niya ang kanyang ama. Gayun din po tayo bilang Kristiyano. Maaari tayong mapanatag dahil kasama natin ang ating ama. Ang question, may dinadala ka bang mabigat na problema ngayon? Nag-aalala ka ba tungkol sa iyong pamilya, sa iyong finances, sa iyong kalusugan, o sa iyong kinabukasan? Ilapit mo mga ito kay Jesus dahil ang kanyang kapayapaan ay sapat para sa iyo. Point number two, Christ's peace is different from the world's peace. John 14:27b, ang sabi ni Jesus, "I do not give to you as the world gives." Again, ang kapayapaan po na bigay ng mundo ay nakadepende sa situation at panandalian lamang. Ito po'y pansamantala lamang. Kapag may maraming pera, may kapayapaan. Kapag may magandang trabaho o negosyo, may kapayapaan. Kapag walang sakit, may kapayapaan. Kapag komportable ang buhay, may kapayapaan. Ngunit, ang kapayapaan po na ibinibigay ni Jesus ay iba. Kahit may pagsubok, may kapayapaan. Kahit may sakit at karamdaman, may kapayapaan. Kahit may paghihirap sa buhay, may kapayapaan. At kahit hindi nasasagot ang panalangin, may kapayapaan. Nang matulog po si Jesus sa bangka habang may bagyo, natakot po ang kanyang mga alagad. Ipinakita sa kanila ni Jesus na ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo, kundi ang presence ng Diyos sa gitna ng bagyo. You see, fear looks at the storm, while faith looks at the Savior. So kapatid, kaibigan, hindi mo man controlled ang lahat ng situation. Ngunit kapag kasama mo si Jesus, magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo kayang ipaliwanag. Third point, Christ commands us not to be afraid. John 14:27c says, "Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Ang takot po ay nagpapahina ng loob. Takot halimbawa sa kinabukasan, takot sa failure o pagkabigo, takot na mawalan, takot sa kamatayan. Naunawaan po ni Jesus ang takot ng tao, ngunit iniutos niya sa kanyang mga alagad na huwag silang mamuhay sa takot dahil hindi niya sila iiwan, hindi niya sila pababayaan. Hindi maaaring maghari ng sabay ang pananampalataya at takot sa ating puso. Kapag nakafocus po tayo kay Jesus, ang author and finisher of our faith, lalakas po ang ating pananampalataya kaysa sa ating takot. Now, here are some practical ways to keep Christ's peace. 1.
Pray continually. Second, read God's word daily. Thirdly, trust God's promises. And fourth, surrender your worries to God. And fifth, stay connected with fellow believers. Nagbibigay po si Jesus ng kapayapaang hindi kayang ibigay at hindi kayang alisin ng mundo. Ang kanya pong kapayapaan ay nag-iingat sa ating puso. Ang kanya pong kapayapaan ay nagpapalakas kapag tayo po'y nanghihina. Ang kapayapaan pong nagmumula kay Jesus ay nagbibigay aliw kapag tayo po'y nababagabag. Ito po'y nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Hanggang ngayon po ay sinasabi pa rin ni Jesus doon sa John chapter 14 verse 27c, "Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Yan po ay para sa atin ngayon. At of course, doon po sa John 16:33, it is written, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." So kapatid, anuman ang iyong pinagdaraanan, sapat na ang kapayapaan ni Jesus para sa iyo. Matapos pong maipako at mamatay si Jesus sa cross, na puno po ng takot at kalituhan ng kanyang mga alagad. At dahil po sa matinding takot, naglock po sila ng pintuan habang sila po'y nagtitipo ng araw na muling nabuhay si Jesus. Nang bigla pong nagpakita sa kanila si Jesus at sinabing, "Peace be with you." Ano po ang aral dito? Jesus can bring peace kahit sa mga pusong nailak ng takot, alalahanin, at uncertainties sa buhay. Now ang tanong, saan kapayapaan ka umaasa? Kapayapaang bigay ba ng mundo o kapayapaang bigay ni Jesus? Naibigay mo na ba kay Jesus ang iyong mga takot at alalahanin? Nawa po meron po tayong natutunan sa ating pong maikling pag-aaral. God bless us all and glory to God.